Gina! Levanta! I wanna know if it's a boy or girl. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita ng isang video ng isang pamilyang naglalaro sa parke. Mukhang napakasaya ng pamilya, ngunit sa kasamaang palad, video lamang pala yun ng mga alaala ng isang babaeng nagngangalang Lisa. Dito rin nabunyag na si Lisa ay dating opisyal ng French Special Forces. Sa panahong yun, nagpapakonsulta siya sa isang psychiatrist. Ipinaalam din sa atin na 6 na buwan na ang nakalipas mula nang mawalan ng anak si Lisa dahil sa cancer. Dahil sa pangyayaring yun, nalugmok siya sa depresyon kaya nagpasya siyang magretiro na sa trabaho. Kalaunan, tinanong ng doktor kung nasaan ang kanyang asawa. Sumagot si Lisa na naka-duty ito sa Rio, Brazil bilang isang operational agent at 3 buwan na itong wala ngunit uuwi na ito sa susunod na araw. Ang doktor, na gustong mapagaan ang pakiramdam ni Lisa, ay hiniling sa kanya na ikwento kung paano niya nakilala ang kanyang asawa. Ipinaliwanag ni Lisa na magkasama silang naatasan noon sa isang misyon laban sa mafia sa South America, at simula noon, nahulog na sila sa isa't isa at kalaunan ay nagpakasal. Matapos ikwento ang masasayang alaala, muli ring napangiti si Lisa. Lumipat ang eksena sa Rio, Brazil, kung saan ipinakilala sa atin ang asawa ni Lisa na si Eric. Sa mga oras na yun, hinahabol si Eric ng mga miyembro ng cartel na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Pedro. Kahit na lumaban si Eric, kalaunan ay na-corner din nila siya at napatay. Makalipas ang ilang oras, ang pinuno ng French intelligence na si Susan ay nakatanggap ng balita tungkol sa pagkamatay ni Eric. Dahil dito, agad na ipinaalam ni Susan kay Lisa ang nakapanlulumong balita. Ayon sa impormasyon, nagkaroon umano ng alitan sa pagitan ng mga drug dealer at napagbintangan si Eric na sangkot dito. Dahil dito, kinakailangang manatili ang bangkay sa Brazil para sa pagkakakilanlan. Sinabi rin ni Susan na kinabukasan ng umaga ay sasamahan niya si Lisa papuntang Brazil upang kilalanin ang bangkay ni Eric. Pagkatapos nito, sinubukan ni Lisa na maghanap ng impormasyon tungkol kina Eric at Pedro, ang leader ng cartel na pumatay sa kanyang asawa. Nang gabing yun, muli na namang nalugmok si Lisa sa depresyon. Kamamatay lamang ng kanyang anak, at ngayon naman ay nawala rin ang kanyang asawa. Dahil sa matinding lungkot, naisip ni Lisa na tapusin na ang mga bagay-bagay, ngunit hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na gawin yun. Kasabay nito, nakita ni Lisa ang mga sleeping pills ni Eric na gawa ng isang pharmaceutical company na tinatawag na VDA. Uminom si Lisa ng napakaraming gamot, umaasang makakasama na niya sina Eric at ang kanilang anak. Kinaumagahan, sa halip na ma-overdose, maayos pa ring nagising si Lisa at nakatanggap ng isang tawag mula kay Susan. Nagulat si Lisa dahil dapat sanay namatay siya sa dami ng gamot na ininom niya, ngunit bahagya lamang siyang nahilo. Nang sagutin niya ang tawag, sinabi ni Susan na maghanda na siya dahil aalis sila papuntang Rio, Brazil sa loob ng 2 oras. Sa sumunod na eksena, dumating na sina Lisa at Susan sa Rio at dumiretso sila kaagad sa autopsy room ng ospital. Bago ipakita ang bangkay ni Eric, ibinigay muna ng isa sa mga agent kay Lisa ang mga gamit ni Eric, tulad ng wallet, wedding ring, at isang sirang cellphone. Nang makita niya ang bangkay ni Eric, hindi na napigilan ni Lisa ang maiyak dahil punong-puno ng tama ng bala ang katawan ng kanyang asawa. Kinabukasan, habang nasa hotel, sinuri ni Lisa ang sirang cellphone ni Eric upang mabawi ang lahat ng laman nito. Matapos niya itong matagumpay na ma-hack, nakakita si Lisa ng isang video interview na nagpapaliwanag na ang pharmaceutical company na VDA ay gumawa ng maraming peking gamot na nasa merkado na ngayon at kumita ito ng bilyon-bilyong dolyar. Bukod dito, marami rin siyang natagpuang mga email na tumatalakay tungkol sa kumpanya. Dahil dito, naniniwala si Lisa na ang sleeping pills na ginamit niya noon, tulad ng Fubex, ay mga pekeng produktong gawa ng VDA. Kasabay nito, sinabi ni Susan na hindi naman talaga naatasan si Eric na imbestigahan ang kaso, ngunit nagduda si Lisa dahil natagpuan niya ang mga pills sa kanilang bahay.
Kalaunan ng hapong yon, inanyayahan ni Susan si Lisa na bumalik na sa France, ngunit sinabi ni Lisa na mauna na siya. Ayon kay Lisa, nais muna niyang manatili ng 1 linggo para magbakasyon upang ma-refresh ang kanyang isipan. Pagkaalis ni Susan, nagsuot si Lisa ng kwintas ng Goddess of Destruction bilang simbolo na wala siyang balak magbakasyon, kundi ipaghiganti ang pagkamatay ni Eric. Kinabukasan, pumunta si Lisa sa istasyon ng pulis upang magtanong tungkol sa progreso ng kaso ng kanyang asawa. Ipinaliwanag ng mga pulis na sa Brazil, may nagaganap na pagpatay kada 15 minuto kaya hindi lamang sila nakatuon sa paghahanap sa pumatay kay Eric. Sinabi rin nila na patuloy pa rin nilang hinahanap si Pedro, ang leader ng cartel na responsable sa pagkamatay ni Eric. Habang papaalis, palihim na kinuha ni Lisa ang isang litrato ni Pedro at nagplano siyang hanapin ito. Kalaunan, umupa si Lisa ng isang apartment sa slum area at mula sa bintana, napansin niya ang isang lalaking bumibili ng droga mula sa isang arms dealer. Dahil dito, lumapit si Lisa sa dealer at nagtanong kung saan siya makakabili ng baril. Nang malaman ng dealer na may pera si Lisa, dinala siya nito sa isang illegal arms dealer na nagkukubling tailoring shop. Ang leader ng grupo, na isang babae, ay nagtanong kung magkano ang pera ni Lisa. Nang ipakita ni Lisa ang isang bungkos ng pera, inutusan ng babae ang kanyang mga tauhan na ilabas ang mga armas. Gayunpaman, naghinala ang babae na pulis si Lisa, kaya hindi nagtagal ay tinutukan siya ng mga tauhan nito ng baril. Matapos talunin ang mga tauhan ng babae, tinanong ni Lisa kung saan niya mahahanap si Pedro. Ang babae, na takot, ay sinabi na si Pedro ang leader ng cartel sa silangang rehiyon at doon niya ito matatagpuan. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Lisa sa lugar at sinubukan niyang magtanong sa mga residente tungkol sa kinaroroonan ni Pedro. Ngunit dahil mataas ang respeto ng mga tao kay Pedro sa silangang rehiyon, wala sa mga residente ang gustong magsabi sa kanya. Sa huli, nagtanong si Lisa sa isang babaeng may kargang bata. Lumalabas na may personal na galit ang babae kay Pedro kaya sinabi nito kung saan siya madalas na tumatambay. Hindi nagtagal, nakita ni Lisa si Pedro na nagsasaya kasama ang kanyang mga kaibigan. Nanatili siyang tahimik habang sinusundan si Pedro papunta sa isang club na pagmamay-ari ng kanyang grupo. Pagdating doon, nilapitan ni Lisa si Pedro at ipinakita rito ang isang litrato. Nang makita iyon ni Pedro, agad niyang na-realize na sa kanya ang litrato at tinanong si Lisa kung ano ang pakay niya. Nang walang babala, biglang naglabas ng granada si Lisa at tinakot si Pedro upang sabihin nito ang totoo tungkol sa pagkamatay ni Eric. Gayunpaman, tumanggi si Pedro at sa halip ay inutusan ng kanyang mga tauhan na atakihin si Lisa. Sa huli, natalo ni Lisa ang lahat ng tauhan ni Pedro at na-corner mismo si Pedro. Doon, muling tinanong ni Lisa kung bakit nito pinatay si Eric, ngunit ayaw pa ring magsalita ng lalaki. Matapos makaranas ng matinding pagpapahirap, sa huli ay nagsalita na rin siya. Dito niya ibinunyag na may nagutos lamang sa kanya, at idinagdag na siya rin ang naglagay ng droga sa bulsa ni Eric upang palabasin na sangkot ito sa bentahan ng droga. Pagkarinig nito, tinanong ni Lisa kung sino ang nagutos sa kanya. Umaasang mapapatawad siya, inamin ni Pedro na isang police inspector na nagngangalang Luis ang nagbigay ng utos. Matapos makuha ang impormasyong ito, kinuha ni Lisa ang cellphone ni Pedro at walang pag-aalinlangang tinapos ang buhay nito. Lumipat ang eksena kay Luis, ang police inspector na nagutos kay Pedro na patayin si Eric. Hindi nagtagal, nakatanggap si Luis ng tawag mula sa numero ni Pedro, kaya nagmamadali siyang lumabas ng opisina upang sagutin ang tawag. Pagkalabas, sinagot niya ang telepono ngunit nalaman niyang trick lamang pala yon ni Lisa upang makilala niya kung sino si Luis. Pagkatapos nito, palihim na sinundan ni Lisa si Luis hanggang sa matunton niya ang kanyang bahay. Kinabukasan, habang palabas si Luis, bigla siyang nilapitan ng isang batang lalaki na humihingi ng abuloy. Si Luis, na nainis, ay agad na pinaalis ang bata, ngunit sa halip ay binato siya nito ng putik. Siyempre, nagalit si Luis kaya hinabol niya ang bata, nakalaunan ay dinala siya sa isang silid sa ilalim ng lupa kung saan siya na-trap. Doon, na-realize ni Luis na puno ng gasolina ang buong silid. Kasabay nito, lumitaw si Lisa at lumapit sa kanya. Lumalabas na si Lisa ang nagbayad sa bata upang dalhin si Luis sa silid.
Pagkatapos ay naglabas si Lisa ng lighter at tinanong kung bakit gustong ipapatay ni Luis si Eric. Dahil sa matinding takot, umamin si Luis na may nagutos lamang sa kanya na isang lalaking nagngangalang Arthur. Si Arthur ay isang negosyanteng nagbibigay ng security at escort services para sa mayayamang tao. Sumusunod si Luis sa mga utos ni Arthur dahil madalas itong nagbibigay ng buwanang suhol sa mga pulis. Pagkatapos nito, hiniling ni Lisa ang cellphone ni Luis upang makontak niya si Arthur. Gayunpaman, matapos ibigay ni Luis ang cellphone, pinatay pa rin siya ni Lisa bilang ganti. Kalaunan ng gabing yun, makikita si Lisa na sinusuri ang pagkakakilanlan ni Arthur. Nakipag-ugnayan din siya rito gamit ang dahilan na nais niyang kumuha ng serbisyo mula sa security company nito. Kinabukasan, nagkunwaring isang mayamang babae si Lisa at pumunta sa kumpanya ni Arthur. Ang mga tauhan ni Arthur sa ibaba ay agad na sinabi kay Lisa na umakyat na siya dahil ang kanyang pangalan ay nasa meeting list na ni Arthur. Hindi nagtagal, nagkita na rin sina Lisa at Arthur. Ang silid ni Arthur ay puno ng mga fishing rod at hooks dahil mahilig itong mangisda. Sa kanilang meeting, sinabi ni Lisa na nais niyang kumuha ng escort service para sa kanyang anak na mag-aaral sa Brazil. Nang magtanong si Arthur tungkol sa negosyo ni Lisa, sumagot siya na marami siyang villa at hotel sa Rio, Brazil. Sa sandaling yun, ipinakita ni Lisa ang isang litrato na labis na ikinagulat ni Arthur dahil hindi hotel ang nasa larawan kundi si Eric. Nang makita ito, sinubukan ni Arthur na tawagin ang kanyang security ngunit mabilis siyang sinakal ni Lisa hanggang mawalan siya ng malay. Nang magising si Arthur, nakatali na siya sa isang upuan habang may nakakabit na fishing hook sa kanyang lalamunan na konektado sa door handle. Kapag may nagbukas ng pintuan, automatikong mapupunit ang lalamunan ng lalaki. Inutusan ni Lisa si Arthur na sabihin ang totoong nangyari kay Eric. Sa huli, isiniwalat na ni Arthur na ang utak sa likod ng pagkamatay ni Eric ay si Barbosa. Si Barbosa ang pinuno ng pharmaceutical company na VDA na siyang nagpapakalat ng mga pekeng gamot sa iba't ibang panig ng mundo. Ang dahilan kung bakit gustong ipapatay ni Barbosa si Eric ay dahil sinusubukan nitong ibunyag ang iskandalo ng kumpanya. Inutos din ni Lisa na ayusin ang isang meeting kay Barbosa, ngunit sinabi ni Arthur na sa pamamagitan lamang ng email siya nakikipag-ugnayan dito. Gayunpaman, tiniyak ni Arthur na responsibilidad niyang protektahan ang anak ni Barbosa na si Junior. Bukod dito, ibinigay pa ni Arthur kay Lisa ang isang tablet na naglalaman ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Junior. Matapos makuha ang impormasyon, maingat na binuksan ni Lisa ang pinto habang iniiwang nakatali si Arthur. Hindi nagtagal, dumating ang mga tauhan ni Arthur ngunit nadatnan nilang nakalak ang pinto. Dahil wala silang kaalam-alam sa nangyayari, sinira nila ang pinto, dahilan upang mahila ng fishing hook ang lalamunan ni Arthur. Samantala, matagumpay na nakatakas si Lisa bago pa mapansin ng mga tauhan sa ibaba ang nangyari. Makalipas ang ilang oras, kumalat ang balita tungkol sa pagkamatay ni Arthur. Nalaman na ngayon ng mga pulis na si Lisa ang may kagagawan dahil nakuna ng CCTV ang kanyang mukha at opisyal na siyang naging isang kriminal. Hindi lamang yun, si Barbosa, ang may-ari ng VDA company, ay nabalitaan din ang nangyari. Sa ibang lugar, sinusubukan ni Lisa na hulihin ang tunay na anak ni Barbosa na si Junior, na sa mga sandaling yun ay inihahatid ng kanyang bodyguard sa isang lugar. Nang bumalik ang bodyguard, tinutukan siya ni Lisa ng baril at inutusang sumakay sa sasakyan. Orihinal na balak ni Lisa na patayin ang bodyguard, ngunit nagbago ang kanyang isip nang makita niyang kasama nito ang kanyang anak. Sa sandaling yun, inamin ng bodyguard na ikinahihiya niya ang pagtatrabaho para kay Barbosa, ngunit napilitan lamang siyang gawin ito upang masuportahan ang kanyang pamilya. Matapos pababain ang kanyang anak sa sasakyan, ibinigay ng bodyguard kay Lisa ang kanyang business card at nag-alok na tutulungan siyang harapin si Barbosa. Para sa kaligtasan niya at ng kanyang pamilya, hiniling ng bodyguard kay Lisa na barilin siya sa tiyan para hindi siya paghinalaan. Hindi nagtagal pagkatapos noon, dumating na si Junior ngunit agad siyang hinarap ni Lisa at inutusang magmaneho ng sasakyan. Nang makarating sila sa labas ng lungsod, sinabi ni Lisa kay Junior na ang kanyang ama ang pumatay sa kanyang asawa, at iginiit niyang tawagan nito ang kanyang ama. Nang makakonekta ang tawag, ang kanang kamay ni Barbosa ang sumagot. Kahit na nagbanta si Lisa na papatayin si Junior, tila wala itong pakialam. Ipinaliwanag pa nito na matagal nang nais ni Barbosa na patayin ang sarili niyang anak, at ang pagpatay kay Junior ay para na ring isang pabor para sa kanila. Dahil dito,
Hindi na itinuloy ni Lisa ang pagpatay kay Junior, na sa galit sa kanyang ama ay gusto nang tulungan si Lisa. Pagkatapos nito, isiniwalat ni Junior na gumagawa nga ng peking gamot ang kumpanyang VDA, na siyang nagawang malaman ng asawa ni Lisa. Lumalabas na balak na sana ni Eric na bumalik sa France upang ilantad ang lahat ng katotohanan. Kapag natuloy ang plano ni Eric, siguradong babagsak si Barbosa, ang mga ministro, at lahat ng sangkot sa operasyon. Sinabi ni Junior na handa niyang dalhin si Lisa sa pabrika ng VDA na nasa isang liblib na lugar. Kinabukasan, sa wakas ay dumating na sina Lisa at Junior sa kumpanya ng VDA. Bilang Vice President, madaling nakapasok si Junior sa loob ng pabrika. Doon, lihim na naglagay si Lisa ng bomba sa kanyang sasakyan bago nila sinimulang galugarin ang pabrika. Sa kasamaang palad, agad napansin ng isang mersenaryo na kasama ni Junior si Lisa, na ngayon ay isa ng wanted. Samantala, ipinaliwanag ni Junior na protektado ng Health Minister ang pabrika upang malayang maipamahagi ni Barbosa ang kanyang mga gamot sa buong bansa. Ipinaliwanag din niya na inalipin ni Barbosa ang mga taga-nayon, kabilang ang mga bata, upang piliting magtrabaho habang binabantayan ng mga mersenaryo. Nang makarating sina Lisa at Junior sa silid kung saan pinapakete ang mga gamot, bigla silang hinarang ng isang security guard na hindi nakilala si Junior. Nang walang pag-aalinlangan, agad siyang pinatay ni Lisa. Pagkatapos nito, inutusan ni Lisa ang lahat ng mga taga-nayon na agad na lisanin ang pabrika at sinimulan na ang pag-atake. Sa gitna ng putukan, maraming mersenaryo ang napatay at pinasabog din ni Lisa ang bawat silid gamit ang mga granada. Ngunit sa kasamaang palad, nabaril si Junior habang nagkakapalitan ng putok. Nang sa tingin niyang hindi na siya mabubuhay, hiniling ni Junior kay Lisa na ibigay sa kanya ang granada at sinabi sa kanyang umalis na sa lugar. Habang papaalis, biglang naalala ni Lisa ang kanyang yumaong asawa at anak. Sa huli, nagpasya siyang pindutin ang trigger ng bomba upang sumabog kasama ng lugar. Makalipas ang ilang sandali, nagtipon-tipon ang mga taga-nayon at nilapitan si Lisa, na nakahandusay sa lupa. Nais nilang iligtas si Lisa kaya agad nila itong dinala sa bahay ng isa sa mga residente. Doon, inalagaan si Lisa ng isang ina na nagngangalang Martha, na ipinatawag ang shaman ng nayon upang gamutin siya. Habang sinusuri ng shaman, napagtanto nitong buntis pala si Lisa, kaya nagsimula itong umawit ng mga dasal habang pinaiinom siya ng isang gamot. Sa kanyang subconscious, napanaginipan ni Lisa na muli niyang nakasama sina Eric at ang kanilang anak. Ngunit nang lalapitan na sana niya ang dalawa, napansin niyang buntis siya. Kasabay nito, tuluyan nang nagising si Lisa matapos mawalan ng malay sa loob ng 12 oras. Gayunpaman, tila dismayado si Lisa nang malaman niyang buhay pa rin siya. Agad namang sinabi ng shaman na buntis si Lisa, at ito marahil ang dahilan kung bakit siya nakaligtas. Makalipas ang ilang araw, nagsimula nang gumaling si Lisa at naglakad-lakad sa paligid ng nayon. Doon, may mga nakita siyang taong kakaiba ang balat at katawan, marahil ay dahil sa mga gamot na pinapatesting sa kanila mula sa pabrika ng VDA. Pagkatapos nito, sinubukan ni Lisa na tawagan si Susan, at sinabi niya rito ang lahat ng nangyari, kabilang na ang katotohanang isa na siyang wanted sa Brazil. Nang malaman ito, agad na nagpasya si Susan na magpadala ng mga sundalo upang ilikas si Lisa. Kasabay nito, inutusan din ni Barbosa ang kanyang mga tauhan na magpadala ng mga mersenaryo upang hulihin si Lisa, bago pa ito makatakas sa Brazil. Hindi nagtagal, muling nakipag-ugnayan si Susan kay Lisa at sinabing aprobado na ang extraction, at darating ang rescue team sa extraction site sa loob ng 5 oras. Kasabay nito, papunta na rin sa pamayanan si Ramos kasama ang kanyang mga tauhan. Sa kabutihang palad, naunang dumating ang isang sundalong ipinadala ni Susan sa nayon, na inutos kay Lisa na umalis na sila kaagad. Bago umalis, nagpaalam muna si Lisa kay Martha at sa anak nito, na nag-alaga sa kanya. Ilang sandali matapos umalis si Lisa, sinalakay ng mga mersenaryong ipinadala ni Barbosa ang nayon at inutusan ang lahat ng tao na magtipon. Ang leader ng mga mersenaryo na si Ramos, ay tinakot ang mga taga-nayon na sabihin kung nasaan si Lisa. Iginiit ni Ramos na mula sa CCTV footage ng pabrika, nakita si Martha na inihatid si Lisa sa nayon, kaya pinilit niya itong sabihin kung saan nagtungo si Lisa.
Sa kabila nito, nanatiling tahimik si Martha, kaya isang taga-nayon ang kusang naghiwalay sa kanya mula sa kanyang anak upang pilitin siyang magsalita. Makalipas ang 2 oras, si Lisa at ang French agent ay dumating na sa extraction point. Ngunit lingid sa kaalaman nila, may nakaabang na palang isang sniper ni Barbosa sa border na agad na umatake sa kanila. Sa kabutihang palad, dumating sa tamang oras ang extraction team at napatay ang sniper. Habang pababa ang rescue team upang sunduin si Lisa, dumating naman ang mga tauhan ni Ramos, kaya sumiklab ang matinding labanan sa pagitan ng dalawang panig. Equipe 1! Lá! Equipe 2! Sa isang punto, napatay ni Ramos ang French agent at nagawang makorner si Lisa. Hinamon ni Ramos si Lisa sa isang one-on-one duel, ngunit nabunyag na isa itong malaking pagkakamali dahil si Lisa ay dalubhasa pagdating dito. Hindi nagtagal, dumating ang 2 extraction chopper upang isakay si Lisa at ang mga natitirang sundalong Pranses. Pagdating nila sa France, sinalubong si Lisa ni Susan, na masayang makita siyang buhay. Makalipas ang ilang araw, makikita si Barbosa na nanunood ng balita tungkol sa health minister, na naaresto at haharap sa paglilitis. Ilang sandali pa, inilipat ng kanyang bodyguard ang channel at mabilis na lumabas ng silid. Sa sandaling yun, pumasok ang security ni Junior sa silid at lumabas si Lisa sa telebisyon upang kausapin si Barbosa. Sinabi ni Lisa na hindi makakatakas si Barbosa sa kanyang pagbabantay, at ipinahayag niyang ipaghihiganti niya ang kanyang asawa. Gayunpaman, ngumiti lamang si Barbosa at ipinaliwanag na hinding-hindi siya magagawang patayin ni Lisa habang siya ay nasa France. Bilang tugon, sinabi lang ni Lisa na hindi siya ang tatapos sa kanya. Ilang sandali pa, binaril ng bodyguard ni Junior si Barbosa, gaya ng ipinangako niyang pagtulong kay Lisa. Makalipas ang ilang taon, si Lisa ngayon ay namumuhay na sa kagubatan kasama ang kanyang malaki ng anak na babae. Tinanong ng bata si Lisa kung paano namatay ang kanyang ama, ngunit sumagot lamang si Lisa na mas mahalaga kung paano ito namuhay kaysa kung paano ito namatay. Kasabay nito, nakita ni Lisa sa labas ng bintana ang imahe ni Eric na nakangiti sa kanya, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.